Kung meron kang alimango, anong luto ang gagawin mo? Lalo na kung ito ay biniyak mo at nakita mong ganito kataba or napakadaming aligi. Halos hindi mo na makita ang laman sa kapal. Siguradong maglalaway ka na lang habang pinapanood mo ito. Lalo na kung pinagbawalan ka na ng doktor mo na kumain ng matatabang alimango. Huwag mo ko sisihin. Sisihin mo ang doktor mo. Dahil ako naman, ipapakita ko lang sa inyo kung ano bang luto ang pupwede nating gawin dito sa matatabang alimango. Habang hindi pa tayo nag-uumpisa, kunin mo na at inumin mo na ang maintenance mo para let's get it on. Painit na tayo ng ating pot at maglagay tayo dito ng konting mantika. Dahil magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Haluin at hayaang mag-translucent yung ating sibuyas. Pagkatapos ay atin ang isusunod ang bagoong. Ang ginamit ko dito ay yung ready na or yung luto na. So pwede din naman kayong gumamit nung sariwa. Isunod na rin natin dito ang sitaw or string beans na tinatawag. Sunod na din natin dito ang kalabasa ni Aling Petra. Siya kasi yung nagbebenta. At ano pa nga ba ang gagawin? Ibinuhos na din natin ang gata. Maglalagay tayo dito ng konting patis, garlic powder, at syempre, ground black pepper. Kayo na ang bahalang mag-adjust kung okay na ang alat ng ating niluluto. At this point, ay pwede na nating ilagay yung ating mga alimangong matataba. Hinintay lang natin lumambot yung kalabasa para hindi naman siya masyadong madurog habang pinapaiga natin or pinapareduce yung ating sabaw. Mukhang pwede na. Halu-haluin lang natin at nakita nyo naman, humiwalay na yung mga sipit at gulamot nung alimango. Ibig sabihin kailangan na nating ilagay sa plato. Mukhang mapapalaban na naman tayo dito. Basta, hindi kayo high blood ha? Or kung kayo nagbe-maintenance na, ay hinay-hinay na. And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng ginataang alimango sa sitaw at kalabasa.